tayo sa attend tayo ng basic life support workshop requirement dyan sa ospital kasi siyempre nasa medical field kailangan nating marunong ng na pagsalba ng tao pag may problema sa puso, trauma, basic life support na yan. So, good morning po. Simulaan na kami. Ito mga empleyado ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City. Auditorium gagawin. So, here to 2020 pa ba? Every 2 years requirement kasi to every 2 years. So, bakit po kaya 2020? Meron tong legal order for all medical staff. Meron tayong basic life support training for healthcare providers. Meron din for lay rescuers. Ang a-attend ko ngayon yung for healthcare providers. Meron ding training for facilitators katulad nila. Ito yung mga nagle-lecture at saka refresher course. Sa totoo lang akin is for refresher course ako dahil ilang beses na ako nag-training ng basic life support. Ito yung cardiopulmonary resuscitation, kung paano mag-cardiac compression, mouth-to-mouth resuscitation. Tuturo ulit sa amin para hindi makalimutan. And healthcare provider for medical, allied medical professionals. Meron tayong for lay rescuer. Yung mga hindi mga doktor, nurses, paramedical people kasi iba yung lay rescuer. Yung non-medical personnel, siyempre kailangan kayo mag-perform the requirement. Then general objectives at the end of the training, the participant will be able to acquire competencies, knowledge, skills, and attitude. Then necessary emergency to help sustain time and minimize the consequence of respiratory and cardiac emergencies until the more advanced medical and paralysis while maintaining and observing pressure control. Ito na yung principles of emergency care and introduction to basic life support. Simula na kami. So, yung objectives po tayo, ano po yung mga learning objectives natin? Describe correctly the 5 emergency action principles. So, introduction na tayo. Okay, after surveying the scene, assessing the patient, tumulong din sa pasyente while calling for help. Yun ang ibig sabihin ng slide na to. Pwedeng kumamit ng mobile phone kung kailangan nyo ng tulong. Importante, maghanap din kayo ng katulong na marunong or dapat marunong kayo personally. Kung hingi kayo ng tulong, dapat alam niyo what happened, location, number of persons injured, extent of injury and first aid given, the telephone number from where are you calling. Sabi niya. Person who activated medical assistance must identify himself. Airway, breathing, circulation, assess the patient. Ayun siya. Assess the patient initially. Ito yung mga sample, signs and symptoms, allergies. May medications problem, as medical history, last meal taken, events prior to injury. Kaso hindi nyo ma-interview yung victim. Yan, pagko-compress, napakita. Adult CPR. Namalagat ito. Wala dito yung galing yung bigat. Hindi siya galing dito. Hindi niya kailangan itulang mismo yung chest. Okay? Kaya ano yung galing dito yung bigat? Yung chest compression po kayo. Kasi pag dito yung bigat, dito kayo yung galing, mas masakit sa balakang.
Okay? Kung dito nyo magagaling, hindi nyo magagaling sa kanyang katawan. Kaya nga, yung kakayanan dito 142 minutes. Ito sa rin. For adult, single rescuer, 30 compressions, 2 breaths. Kung may kasama ka, 15 compressions, 2 breaths. Ganon din sa bata. So, parang ba sir ng mamark yung just below the line. So, sa ilang po tayo ng ganito, wala po kami pinopromote na kandidato na. Laban. So, sa ilang tayo then place, papayo yung nipple, then gitna. Yan. Pagka gitna nyo, place on yung finger pababa, doon kayo, yun yung pinaka-side kung saan kayo mag-chest compression. Bata yun. 2 fingers lang. Sa infant po ito ha. Pero dapat nakahiga yung bata, hindi tinayo. So, kaya then Chest siya, compression. yung mga 2 fingers technique. Ang chest compression. Then, kailangan, sabi ko nga po kanina, focus kayo, tinitingnan nyo yung pinaka-side na compression, baka mamaya, yung pag-compression nyo is bumababa na pala. Okay? Thank you, sir. Then, next technique is yung Sabi nipple. Inulit ko, pag 1 month rescuer, ilan po ang chest compression? 30:2. Pag 2 month na, 15:2. Sa single rescuer, anong technique ang kailangan gawin? 2 finger. Pero pag 2 month rescuer, 2 thumb assembly technique. Very good. Tilt the head. Then, with your one hand and lift up the chin with your other hand. Yan, ganyan siya. Yan, change maneuver. Okay? Then, your last maneuver, a technique that can be done by these 2 highly trained fitness provider. Then, ginagawa ko sa mga joggers, may ginagawa ko sa mga circuit cervical trauma. Ito yung mga victim ng nasagasaan, nahulog sa mataas na na... Ito yung automated external defibrillator. Ayun yung hawak niya. Pag ayaw tumabok yung puso, yun dinidikit sa chest para magbigay ng shock. Para yung muscle sa puso ay magising. Ang tao yan ay automated external defibrillator. May pad yan, nilalagay sa dibdib. Pang matanda yan, walang pambata. Kaya defibrillator. So bago mag-resuscitate ulit, not available na yan, ginagamit. Yan yung mayroong nagchochoke. Importante ito. Forward. One, two, three, 4, 5. So, yun po ang backtagging, no? So, 5, magbibigay po tayo ng 5 backtagging, then isikip po natin kung lumabas yung construction. Huwag na kung stop lang po. Kung meron mga nakabasa sa bibig, sila lang muna, hindi makahinga. Pinag-usapan namin yung abdominal thrust. Pag merong nabibilaukan. So, ito na. Pakita ko ni Sir Renard and Sir Nico. Halimbawa, si Sir Nico yung nag-choke. Yan. Naka-tripod position para in case naman maging unconscious si victim. So, ito na yan. Bumagsak siya paharap, nakasupport si rescuer. Hindi niya may hila na. Ma-control niya. Then, for example, is yung tampo nakaloob. Ano? Then, dito po banda, between po sa side point and ang vertical. So, dito po siya. No? Tapos, magbibigay po tayo ng inward, upward, inward, upward. So, gagawin po natin yan hanggang sa lumabas po yung object na para po. So, thank you, sir. Bali po pakita po
kailangan itatras nyo. Ayun, yun, ganun. Pag nawalan ng malay at ikaw lang ang nasa area, call for help ang unang-unang gagawin. Yan, tawag kayo ng 161. Sir na nakaway, tawag po kayo ng 161. O pwede mo din sabihin na dala kayo ng ambubag and then bumalik kayo sa akin. Pero kasi FO management naman po ito. Yan na, ano yan, witness arrest. So hindi agad magsi-CPR, call for help muna, patulong kayo sa ano. So, ilang compression po ang gagawin natin? Pag single siya, 30. Pero hindi po tayo bibigay ng anin. Kasi po, throwing po, no, naka-ano po sa lalamunan na nakabara. So, ang gagawin na po natin 30. kung ito ay nag-choke, so gagawin mo, solo ka lang. Oo, ito ay 30 compressions. At dahil COVID, dapat meron every 30, 2 breaths. Dahil COVID ngayon, pwedeng walang pulmonary resuscitation, walang hangin. Pero kung may gamit kayo, ayun. After 30, kung visible na ba yung object. So pag hindi pa visible, another compression ulit. Meron tinatawag na sweep pag meron tong pagkain sa bibig or whatever. Gumamit kayo ng 2 daliri, ilagay nyo sa loob ng bibig at isweep nyo yung bibig in loob. So ayun na. So yun, halimbawa na visible na. So ano gagawin natin kapag nakita na? Si-sweep. Fingers yun, ang gagawin natin 2 fingers. So, isi-sweep natin. Then huwag natin itatapon yung object, no? Keep natin, pwede natin siya ibalot sa gloves para pagka reverse natin siya sa dumating na responder, may papakita natin kung gano'ng malaki or anong klase ba yung naka-choke po sa victim. So, yun po yung sa adult algorithm na FO management. Ayan, Next sa po auto, is foreign body management yan. so, yun po. Sample, may choking na bata. Step 1. Survey the scene. Survey the Be scene. safe. Safe. Okay. Step 2. Introduce yourself. Introduce yourself sa magulang o sa kasama. Malapit tayo sa survey o tatanungin kung anong nangyari. Ito yung choking na bata. So kanya rin, babata, nabalaukan. Ano gagawin ng responder? Lagay yung bata at pukpukin sa likod. So kailangan nakasupport sa knee, no? Nabalaukan na bata. Pukpuk sa likod. Mga 5. So, after ng 5 back top, check the size kung nahulog na. Then, pag wala pa, Kung wala yung nahulog, na choking na bata. Compression of the chest. so check ulit kung lumabas na. Then, pagka nawala na ng malay si baby, anong gagawin natin? Nawala ng conscious. Loss of consciousness. Ilalagay muna po natin siya sa flat surface. Pagkalagay natin sa flat surface, Then to the anong susunod na gagawin? chest compression. Magbibigay tayo ng 30 compression to ikaw lang 30 compressions po. may kasama No? ka. So hindi po tayo magbibigay dito ng hangin kasi may ano masakarang ng kalalong na nilibig. So 30 compressions lang. Check nyo kung may laman yung bibig. So, tingnan niyo yung bibig ko, nandun na yung foreign body sa bibig. After nun, check ulit. And kung partially pa lang, anong gagawin natin? Partially visible pa lang yung object. Continue tayo ng
Compression. So 30 compressions. Pag nakita nyo na yung pagkain, tanggalin nyo na sa bibig. Check ulit kung visible na, kung fully visible na. Ay kung pwede na natin ulit, ang gawin natin? Sweep, finger sweep. Pinky. So, Pinky ang gagamitin. ganun din, i-save lang. Pag-sweep natin, nawala natin yung object, then Nawala ng malay na pasyente, nakita nyo sa kalsada. Provider, anong gagawin natin? So, Okay. Ang ikaw lang first mag-isa. transfer is service Witness law. na ba Ang ng malay second receipt, sa kalsada. survey na. Start ako. Pwede po kayo mag-video ha, pero wala na po sa social media. Okay. Sige po. Start. Anong una nga gagawin? Survey the scene. Pag sinabi ng facilitator na scene is safe, then anong sasabihin? DB is on. Survey the scene. The scene is safe. He is on. Okay. Then, anong next step? Introduce authority. Magpapakilala ka. Bakit kailangan natin magpa-introduce authority? Kasi hindi naman lahat ng bystander alam kung sino ka. Okay? Sige, start. Ako po si Nico, marunong po ako sa PLS, may makakulong ako. Okay, next. Anong gagawin? Pakilala. I-check. Anong i-check natin? Yung pulse ba o responsiveness? Responsiveness. Makatulog lang siya. Bumulat ka siya kasi tulog lang siya. Makakasing. Okay? Are you okay? While tapping 2 times the shoulder. Sa adult po yan ha. Sa infant naman po, iba naman. Di-discuss natin mamaya. Then, katapos nun, i-check yung responsiveness. Baby, are you okay? Are you okay daw? Ano gagawin? Ano next step? Check for pulse. Tatawag na. Ano yung tatawagin natin? Ask for help. Ask for help. Tawag ka ng tulong. Activation of medical assistance. Okay? Sir, kung nakaka-blue, patawag po ako ng 161 kung sabi ko gano'n ng pag-mas na ka-IP at bumalik ako sa akin. Ini-emphasize po natin na bumalik. Identify mo kasi, di ba, maraming bystander. Tapos iba-iba yung kulay ng damit. Kasi magtuturuan yan sila. Kasi pag sinabi mong ikaw na kayo lahat, tumawag kayo na ano kasi magkakanya-kanya sila. Kasi sa totoong senaryo, ayaw nila manunuro sa mga ganyan. Kaya i-identify mo na agad na kung sino siya. At emphasize na bumalik. Kasi baka hindi bumalik, mapapagod ka lang. Maka-CPR. Sa naghihintay ka sa wala. Okay, sige next. For pulse, Check. Check for pulse. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Negative pulse, negative breathing. 2007. Pero bago natin bago tayo mag-proceed sa CPR, ang gagawin natin, Ayan ang mask. maglalagay muna tayo ng face mask para protection din natin. Yung sinabi ni Sir Bello Auto kanina, compressions. 5, 6 na quality, high quality CPR, ano nga yun? Unplacement, rate, reading, rate, depth, minimize chest interactions, and excessive 30 compressions, then check again. Ito na yung second rescuer, may dalang automatic electronic defibrillator at saka yung mask, yung ambu bag na gamitin sa pasyente. Ito yung pagbigay ng shock. Yan, binigay na yung shock. As nabasin mo kanina, nung nasabi yung EED na shock advice, charging, kaya yung sinabi ko kanina doon sa EED,
Nag-charge po kasi yung AED. Kaya meron po kung time na parang mag-CPR po yun. CPR, tsaka ambo bag. Magdalawa na kayo, 15 compressions, tsaka dalawang, again, 15 compressions, 2 breaths using that bag. Ambo bag ang tawag namin yan para pumasok yung hangin. Yan, palitan. No shock advice. Yung gagawin natin, CPR. Mas napansin ko po yung switching nila. Dito lang po sila sa bubong. Switching. Hindi po sa paa. Tapos napansin niyo po tumayo. Hindi po dapat yung parang matry na sa soul. Nalahod. Makakagalan po pa yung pag Ayun o. Kakailangan po tumayo po talaga para Unconscious child. Nakita, nawala ng malay. Kita ng rescuer. bilang BLS train, anong gagawin natin? Okay? Ang first rescuer natin is si Sir Maynard, then ang second rescuer natin is si Sir Nico. Bali ako po yung atatay ng victim. Then, anong unang gagawin? Survey the scene. Survey the scene. The scene is safe. Okay. Sir, ako sa may nerd, kaya ako sa PLS. Pakilala ka. Okay. Then, alapit yung first rescuer sa parents ng RCUC. Then, nagpakilala na siya. Pagkakatiwala ng parents, ng tatay, yung kanyang anak sa rescuer. Then, ilalagay na sa Tapik-tapik ang paa. plaster face. Then, anong una niyong gagawin? Tapik paa. Check niya yung responsiveness ng baby. Responsiveness. By tapping the Bit. sole of the feet. Then, the victim is unresponsive. Sir, na nakapro, Ayan. tawag kayo ng 161, pasabi magdala ng pagpalmas at bumalik kayo sa atin. Okay, blood palmas ang dadalhin. Then, anong susunod? I-check yung Pulse. sa brachial. 1,001 up to 1,007. Negative pulse, negative breathing. With a mask kasi COVID area. Face yung face mask sa bata. Then, start ng CPR. By, anong, two finger o Two thumb? fingers. Two fingers. Kasi, bakit? 1/3. Two finger lang? Kasi, lone rescuer lang siya. Okay? Di pa dumatating yung second Pero pag ganun din, pag isang compression, 30 tsaka 2 breaths kung kaya. Then 15 and 2 breaths pag may kasama. 200 compression kasi lone rescuer. Mga 4 centimeters lang ilalim, dahan-dahan sa sternal area. Kapag 15 is to 2 kapag kayo dyan. Pag adult, 30 is dito yun. Dumating na yung second rescuer, meron siyang ambo bag for the breathing. So 15 compressions, 2 breaths. Yan, simula na kami ng training. Welcome to my channel. Sa special po natin, si Sir Kevin po ang mag-aano sa inyo. Infant, then sa group 1 po, adult. Special talaga kami. Special. Kami yung hindi makakayuko. Sa group, Grabe oh, lahat ng hindi kaya yumuko nandito sa katabi ko. COVID na yung pag-rescue namin ng mannequin na bata. 4 na grupo to, dito naman matanda. Ayun, ongoing. So, tinuturuan naman kami. Marami kami mali pero ginaguide. Ito naman, adult patient using automatic electronic defibrillator. Training.